Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Update muna tayo sa nangyayari ngayon sa Iran at sa negosasyon between Amerika and Iran, kay Trump at ang Iran. At sa ngayon ay natigil nga ang pagbubomba ng Amerika dahil sa mga rason o na diyan na reason na bakit hindi natuloy ang pagbubomba ni Trump dapat nangyari noong Martes. Unang dahilan niyan ay itong dalawang bansang dyan sa Arab state, ang Saudi at ang UAE ay humingi ng pabor sa Amerika na itigil muna o hindi pagpatuloy ang pagbubomba sa Iran dahil nga mayroon na palang negosasyon na nangyayari sa pagitan ng Saudi, UAE at Iran. At meron sigurong nag-advise sa UAE na huwag ipagpatuloy ang pagbubomba dahil sa masama ang epekto nito sa ekonomiya ng UAE. At pangatlong rason nito ay yung tinatawag na Hajj or parang Ramadan, yung pag-ipon-ipon ng mga Muslim ngayon sa Middle East. Yun ay parang Holy Week eh. Kaya hindi pwedeng magbubomba sa panahon na yun, yung Holy Week ng ating mga kapatid na Muslim, dahil hindi naman lahat ng nasa, tama nga naman si Trump na hindi lahat ng nandyan sa Middle East ay kalaban, di ba? Kaya respeto rin natin, lalo na ni Trump, yung religious na linggo or Holy Week ng mga kapatid na Muslim. Kaya tatlong dahilan kung bakit natigil. So ito ang ating update. Courtesy sa atin ng UNTV, atin panoorin. Sa Iran na ngayon si Pakistani Army Chief Marshal Asim Munir para ipagpatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington na layong tuldukan ng digmaan sa gitnang silangan. Inaasahan ding aalamin ng Pakistan ang tugon ng Iran sa bagong proposal na isinumite ng Estados Unidos kaugnay ng peace talks at nuclear program ng Tehran. Bagamat nagkaroon ng ceasefire noong April 8 na nagpatigil sa malawakang labanan sa pagitan ng Iran, United States at Israel, hindi pa rin nakakabuo ng pangmatagalang peace deal ang magkabilang panig. Ayon kay US President Donald Trump, nasa kritikal na punto na ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Alright, so nasa critical point na nga ang negosasyon na yan, pero ang tagal-tagal na, di ba mga kababayan? Nauumay na ang buong Pilipinas dahil sa napakamahal na ng bilihin, di ba? Pagtaas ng gasolina, automatic yan na lahat ng bilihin ay tataas. At apektado talaga ang ating mga sweldo. Imagine niyo, di ba? Doble na ang presyo ng gasolina. Kaya batay na tayo diyan. Kapag namamasahe tayo, nagtaas na rin ng mga pamasahe. Ang oil deregulation law na yan, na sa panahon yata ni Fidel Ramos na nagawa yan ng mga mambabatas, yan ang nagpapahirap sa Pilipinas ngayon. Dahil hindi makontrol ng gobyerno, ni PBBM, kahit sinong gobyerno, hindi yan makontrol ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis. Dahil sa batas na yan na oil deregulation law, na pabor talaga sa mga kumpanya ng langis dito sa Pilipinas. At yan ay ginawa daw sa panahon ni Ramos na batas para daw proteksyonan ang mamamayang Pilipino. Mga kababayan, paano nangyari na proteksyon yan? Hindi nga makontrol ang presyo ng batas tapos proteksyon. Yan ay idinisin yung batas yan para magkaroon ng allowance or payula ang bawat mambabatas. Siguro merong nakipag-usap sa gobyerno noon ni Ramos na okay sir, lahat ng senador, congressman, basta hindi papalag ay meron matatanggap buwan-buwan, automatic yan papasok sa kanilang mga account. Maraming nagsabi niyan, kahit kayo mga kababayan, alam nyo yan na mayroong payula na natatanggap. Payula, yun yung parang allowance. Ang bawat senador at congressman dahil diyan sa oil deregulation law na yan, kaya hindi nakikialam at hindi pinag-usapan sa Solon
hindi yan pinag-usapan sa Senado at Kongreso ang tungkol sa batas na yan na oil deregulation law, which is nagpapahirap talaga sa atin ngayon. Alright, balik tayo kay Donald Trump. Video courtesy ng UNTV. It's right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. Giit ni Trump, maaari umanong mabilis na makabuo ng kasunduan, subalit posible rin na agad magbalik ang pag-atake kapag hindi nasiyahan ng Washington sa mga sagot ng Tehran. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. Una nang sinabi ng Iran na sinusuri at pinag-aaralan nilang mabuti ang bagong proposal ng Estados Unidos. Makailang ulit nang iginigiit ng Amerika ang mariin nitong pagtutol sa nuclear program ng Tehran. Alright, so ito nga yung ating pinagtataka. Pero ayon sa mga eksperto, ang galaw ni Trump ay calculated move na sinisigurado ni Trump na hindi masasaktan ang bulsa ng Amerika dahil sa pagbubomba na yan. Kasi nung unang salbo, di ba, ng pagbubomba ay napakalaki ng gasto ng Amerika. Grabe, isang missile, 1 million yan eh. Tapos yung malalaking missile, halimbawa bunker buster, napakamahal nun, mga kababayan. Kaya napakagastos at yan nga umaangal yung mga kongresista sa Amerika dahil sa grabe ang laki-laki ng gastos ng Amerika sa pagbubomba ng unang salbo sa Iran. Kaya nag-iisip si Trump na baka makuha sa usapan para hindi nagagastos ang Amerika. Kaya ito yung dahilan. Pero kapag wala na talaga, hindi na talaga makipag-usap ang Iran kasi ngayon ay minsan nakikinig, nakipag-usap, tapos tatalikod sa negosasyon. And then kapag aksyon na bubumba na naman si Trump, ay lalapit na naman sila sa Amerika at magkipag-usap na naman. So 3 beses na ito na natigil tong negosasyon na ito dahil urong-sulong ang Iran at ganito talaga ang kanilang playbook na cat and mouse, yung pusa at daga na laro na habulan. Ganun talaga dahil nga ang Iran is a defeated country militarily, economically. Wala na talaga ang Iran. Ngayon may narinig tayo ngayon sa Iran na kakaibang galaw nila na ang ginagawa ngayon ng Iran ay yung Google tsaka Meta. Siyempre ang Meta ay under the Google. So lahat ng Google company, ang Google company ay tataksan itong hinostage ng Iran na naman ngayon, hindi lang ang Hormuz sa hinostage ng Iran, ang cable wire na nandyan sa karagatan ng Hormuz. Sa seabed ng Hormuz, meron kasing mga nakabaon dyan na cable wire ng internet. Kaya yun ang ginagawang ngayon, hostage ng Iran, napuputulin daw nila ang mga kable dyan. Hindi naman nila kailangan ng internet dahil blackout nga sa kanila eh. Kaya puputulin nila kung hindi magbabayad ang Google. At kapag puputulin nila, malaki pala ang gastos ng Google na na i-repair at mahirapan ang Google sa pag-repair niyan dahil nandyan nga ang mga pirata ng IRGC, mga kababayan. Kaya kahit ano na lang, kasi wala nang kita sa oil ng Iran, ngayon ang pinagdiskitahan ay ang mga cable wire under the seabed. Naku, grabe ito mga kababayan. Alright, tapusin na natin ang balitang ito, courtesy ng the UNTV. Ayon sa mga ulat, pangunahing hinihingi ng Estados Unidos at Israel ay ang pag-aalis ng Iran ng stockpile ng highly enriched uranium nito bilang bahagi ng peace deal. Gayunman, ipinag-utos na ng Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na huwag ilabas sa bansa ang kanilang near weapons grade enriched uranium. Naniniwala ang mga pinuno ng Iran na ang paglipat ng uranium sa labas ng bansa ay magpapahina sa kanilang depensa at maglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng panibagong pag-atake.
Tinatayang umaabot na sa mahigit 400 kilo ang 60% enriched uranium stockpile ng Iran na nasa ilalim ng pagbabantay ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Dahil sa bagong kautusan ng Iran kaugnay sa enriched uranium nito, inaasahang mabibigo pa rin na makabuo ng kasunduan ang magkabilang panig. Bilang resulta, muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umakyat ng 4% ang presyo ng US crude oil habang 3% naman ang itinaas ng International Brent crude oil. Dahil sa paiba-ibang tono ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Alright, may napansin ako dito sa UNTV, ba't idadamay pa nila si Trump na paiba-iba daw ang tono, ang negosasyon ng Iran at ng US? Wala namang kinalaman dyan si Trump sa pagbago-bago ng tono. Ang nagbabago-bago lang ng kondisyonis dyan ng tono ay ang Iran. Ang Amerika ay ganun lang talaga yung kanilang proposal na peace deal kasi pinag-aralan yun ng Kongreso, ng Senado sa Amerika, ng War Department, at yun ang stand ng Amerika. Hindi na yun mababago pa, at kung mabago man ay kunti lang ang mabago doon. Matagal na ako nakapansin dito sa UNTV na parang itong mga broadcaster dito parang buhay nila ang dugo ng terorista diyan sa IRGC sa Iran. Parang dinagdagan nila yung mga balita eh. Pero okay na lang din dahil mabigyan naman natin to ng reaksyon. At yun nga mga kababayan, hintay-hintay lang tayo dahil sa baka matuloy ang negosasyon. Ayaw na kasi ni Trump na gagastos pa ng napakalaking bilyon-bilyon na gastos dahil sa pangbubumba na yan. At pwede naman kasi idaan sa usapan, diplomasiya. Kaya ito muna ang itong ginawa ni Trump, baka madaan sa diplomasiya, pero kung wala na talaga, ay patuloy na nilang tapusin ng Iran kasama ang Israel. Ang Israel ay kumakati na yung daliri. Trigger happy kasi yung Israel, at kapag bumbahan ang pag-usapan ay nandyan talaga ang Israel, hindi nagdalawang isip yan. Si Netanyahu ay wala sa kanya yung negosasyon na yan. Alam niya na ang mga IRGC na yan ay mga utak pulbura talaga yan, at hindi yan susunod sa mga usapan. Alam yan ng Israel kasi taga-riyan ng Israel at matagal na nilang kalaban yan eh. Pero si Trump dahil nga sa diplomasiya, ayaw niyang masira din ang pangalan ng US na nagmasakir sila. Kaya dahan-dahan ngayon si Trump. Lalo na nandyan pa rin ang mga itong kaalyado ng Amerika sa Arab world. Yan yung Saudi at UAE, Qatar. Kaya medyo maingat si Donald Trump, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa pagkaantala na naman ng pagbubomba ni Trump dahil dito sa request na ito ng UEA na magbigay daan muna sa negosasyon, baka makuha at bago na saka na ang bumbahan. Paki-comment na lang mga kababayan sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa mga bagong nag-subscribe.